Magandang umaga sa lahat. Ang paksak tatalakayin ko sa araw nito ay patungkol sa argumentatibong komposisyon. Ang argumentatibong komposisyon ay may layuning humikayat sa mga mambabasa, mangimpluwensya at patunayan ang isang pangyayari o bagay ng isang proposisyon. Katibayang nagpapatunay ng mga pangunahing pangangailangan at sa katibayang paghahanguan ng konklusyon. Sa madaling salita, ang argumentatibong komposisyon ay isang uri ng komposisyon kung saan ang papel ay pumapanig sa isang bahagi mula sa dalawang magkasalungat na proposisyon. Ayon kina Rubin et al. 1987, ang isang mahusay at mabisang argumento ay yung nagbibigay ng konklusyong nagsasalig sa katotohanan. At dahil argumentatibo nga, ibig sabihin ang layunin nito ay manghikayat at akitin ang mga mambasa na maniwala sa papel na iyong naisulat. Paano naman papaniwalain o hihikayatin ang mga mambabasa? Iyon ay ang paglalagay ng mga makatotohanang mga impormasyon sa iyong papel. At paano mapapatunayan na makatotohanan ang mga impormasyon na sa iyong papel? Iyon ay ang paglalagay ng mga ebidensya. Pwede ka ring magsalaysay ng mga dalubhasa o mga importanteng tao upang pangsuporta sa iyong papel upang sabihin na totoo at walang halong biro ang iyong mga isinusulat. May nakahandang dalawang uri ng argumentatibong komposisyon ang paksang ito. Una ay ang argumentatibong pabuod. Ito ay mga gumagamit ng iba't ibang mumunting katotohanan na kapag pinagsama-sama ay patungo sa pagbuo ng isang panlahat o konklusyon. Ito ay maaaring ginagamitan ng pagtutulad, ugnayan ng pangyayari, at sanhi at katibayan o batayan. Ang argumentatibong pabuod ay tinatawag rin sa Ingles na inductive. Inductive dahil ang forma o posisyon ng pagkakasulat nito ay nagsisimula sa specific to general. Specific, pag sinabing specific, ito yung mga ebidensya. Ebidensya sa iyong argumento. Ibig sabihin, nagsisimula sa mga ebidensya ang argumentong pabuod bago ito tumungo sa pangkalahatang kaisipan. Halimbawa, may karinderya ang aking kapatid at malakas ang kita doon. Magtatayo rin ako. So, ang isang makatotohanang ebidensya dito ay ang salitang may karinderya ang aking kapatid at malakas ang kita. Sumunod naman ay ang pangkalahatang kaisipan na magtatayo rin siya ng karinderya. Susunod, argumentatibong pasaklaw. Ito ay nagsisimula sa isang tuntunin o simulaing panlahat. Ito ang ginagamit upang hugutin at hanguin dito ang isang katotohanan. Dapat tiyaking ang tuntunin o simulaing panlahat na gagamitin ay sadyang totoo upang ang mahugot o mahango rito ay maging totoo rin. Sa English naman, ito ay kilala bilang deductive. Deductive dahil ito ay kabaliktaran ng argumentatibong pabuod dahil nagsisimula ito sa pangkalahatang kaisipan bago bigyan ng pansuportang ideya. Meaning, general to specific. Halimbawa, lahat ng mag-aaral sa PUP ay matalino. Si Ryan ay isang mag-aaral sa PUP, kaya si Ryan ay matalino. Ang pangkalahatang kaisipan dito ay nagsasabing lahat ng mag-aaral sa PUP ay matalino. Si Ryan ay isang mag-aaral sa PUP, kaya si Ryan ay matalino. At pangalawa at pangatlong pangungusap ay yun ang mga pangsuportang ideya na tumatalakay sa pangkalahatang kaisipan. Sana naintindihan nyo ang aking paksa. Yun lamang at maraming salamat.